What's up sa inyo mga boss? It's your boy Street Sen nga pala. At andito na naman tayo, nagbabalik tayo sa panibago nating video. Kaya for today's video is papalitan natin yung headlight, signal light, at pati yung tail light ng ating Mio Sporty. At kung makikita nyo dito, meron tayong mga kung ano-anong binili. Isahin natin kung ano nga ba itong mga pinagbibili ko. So unahin natin na itong masyadong obvious na naka-plastic ano. Ito nga mala mga boss ay ang switch ng ating Mio Sporty. Hindi ko sure kung Vietnam ba to or Indo style. Basta yung kulay pula bossing, mga bossing. Plug and play na nga pala siya sa ating Mio Sporty mga boss. Yan. Next naman is ang ating, alam niyo na kung ano to mga boss, ang winker ng ating Mio Sporty or signal light. Dito talaga ako na-excite mga boss. Kasi sa wakas magagamit na rin natin yung wirings natin sa park light. Ayun, napakalupit. Yan. Kung makikita nyo, ano lang siya, yung replacement lang. Pwede na ito pagsamantagal sa akin. Unboxing natin yung kabila mga boss. Siyempre, pagka may lalagyan ng park light, meron tayong park light. Medyo maalikabok pa kasi matagal na sa atin to. Bigay nga pala tong aking tropa to, si B-Boy. Shoutout sa'yo. Uy, umahal naman yan. Eto, kulay ice blue nga pala to. Tignan natin itsura pagka kinabit to. Unahin muna natin to, yung ikakabit natin sa ating tail light. Ayan, kung makikita nyo. Siguro kung nagtitiktok kayo, familiar na kayo dito. Tadan! Yan. Ang Sharingan. Sharingan mga boss. Ayan o. Umiikot-ikot yan o. Okay na to sa akin. Pansamantala lang para maiba lang yung taillight. Gusto ko sana bumili ng assembly yung full LED. Kaso mas trip ko yung ganito sa ngayon ha. At eto na ang pinaka main event mga boss. Ang ating headlight. At assembly na nga pala to. Galing nga pala to kay Ayoto. Kaya napili ko to mga boss is hindi lang siya display. Kasi siya ay fully functional. Ayan. Kung makikita nyo mga boss. Galing yan kay Ayoto. Tanggalin natin yung plastic. Grabe, napakaganda niya mga boss sa personal. Ito nga pala mga boss, kung familiar kayo is meron siya dito yung nag-iiba-iba kulay, pati dito sa gilid. Yun ang pinagkaiba ng kay Ayoto sa mga ibang titinda. At saka linis ng build niya mga boss oh. Ayan oh. Scan nyo nga lang pala yung QR na to kapag bumili kayo. Tapos install nyo yung app. Doon nyo makakontrol yung mga ilaw na ito. Isa rin yung sa nagustuhan ko mga boss. Pwede mo siyang laro-laroin. Kaya hindi ka na mahihirapan kung halimbawa nagsasawa ka sa ganitong kulay, gusto mo na ibang kulay. At plug and play na nga rin pala siya. Kaso may kasama siyang switch mga boss. Patay, low beam at high beam. Pero isusubukan natin ito i-convert sa switch na meron tayo. At eto nga pala mga boss, overall yung ikakabit natin lahat. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin yan. Let's go! Ito na nga tayo mga boss sa aming garahe. Sa tingin ko, unahin ko na ito signal light kasi ito yung mas madadalihan ko ikabit. Kaya tara, simulan na natin. Let's go! At mga boss, pagkabaklas nga pala ng mga tornilyo, i-takip lang natin ito. Madali. Tanggalin natin ito. Ito nga pala mga boss, sa likod ng kaha natin, ito lang itatanggalin natin. Bali, dalawang tornilyo yan. Ayan.
Kita nyo. Bali, 4 kung pagkasamahin niyo yung dalawa. Ang itsura niya mga boss. Mga boss, kung makikita nyo, ito yung stock. Ito naman yung nabili natin. Comment down below kung ano yung mas maganda. Pero para sa akin, nagagandaan ko ito ngayon. Kasi magagamit din natin yung park light natin. Ayan, kabit na natin to. At ito nga pala mga boss, naikabit na natin parehas yung signal light niya. Makikita nyo mga boss ha, pakaganda niya, no? Wow! For me, gandang-ganda ako sa kanya mga boss. Siguro hindi naman magpe-fade ng mabilisan tong lens ng ilaw natin. Kasi replacement lang tong binili natin mga boss, hindi siya original. Let's hope for the best na lang. At ayun, ikabit na natin to. Mga boss, kung makikita nyo, since naka Mio 1 tayo dati, is signal light lang yung meron tayo. Pero originally kasi sporty tong motor ko. Kaya eto, meron siya talagang kabitan ng park light. At nga, ikakabit nga pala natin to. Testingin natin kung gumagana pa siya. Kaya mga boss, kung makikita natin, gumagana siya. Ang ganda ng kulay niya mga boss, ice blue. Hindi ko alam kung magiging visible siya dito sa camera. Ayan siya mga boss. Ayan, kabit na natin to. Let's go. At ayun mga boss, na fit na natin yung kaha niya. Ayan. At eto na yung signal light niya. At kung napansin nyo mga boss, yung oil cooler natin is front mounted nga pala. At ayan, buti hindi sumangga yung mga nasa loob niya. Kumbaga nakuha niya yung saktong fit lang talaga. Buti naman. At ala na tayong i-edit. Kaya itornilyo na natin to at isunod natin yung tail light. Yung mga boss, hindi ko na tinanggal yung lahat ng kaha kasi magiging accessible naman dito yung kailangan nating tanggalin, which is yung dalawang crosshead screw na to. Kaya tanggalin na natin yan at kailangan kasi nating matanggal yung pinaka red na to. Kaya tanggal na natin. Ringa. Stay natin mga boss. Kita nyo mga boss. Pag may preno siya, ganito nga pala siya. Ito nga pala mga boss, meron siyang pihitan.
Ayan. Ito yung pabilis niya at ito naman yung pabagal. Kaya mga boss, mabagal siya. Mga boss, napakabilis naman niya ngayon. So ayan, ibalik na natin yung lens ng ating taillight at okay na yan mga boss. Ito siguro soon i-upgrade natin ng LED yung signal light natin. Sa ngayon, ganyan muna siya. At yung mga boss, nakabit na natin yung ating Sharingan taillight. Ayan, kung makikita nyo po. Napakaganda niya mga boss. At ngayon, ikakabit na natin. Pagsasabay na natin yung ating headlight at yung ating mga switch. Kaya quick comparison nga pala mga boss ng ating switch. Ito yung stock at ito yung ipapalit natin. Kaya kung makikita nyo pati sa wire nya halos same na din. Kaya mga boss, nakabit na natin yung isa. Ngayon kakabit naman natin isa sa isa. Kaya mga boss, ganyan nga pala yung itsura niya kapag nakabit na natin parehas. Diba? Luminis-linis tignan yung motor natin mga boss. At eto na mga boss, ang pinaka main event natin. Ikakabit na natin yung kanyang headlight. Ito sa kanyang head cowling. Right mga boss. At ito na nga mga boss, naikabit na natin yung headlight natin. Makikita nyo, napakaganda. Grabe yan sir. Ayan. Ito nga pala yung kailangan na scan na QR. Ngayon mga boss, ito may kasama siyang sariling switch. Ayan kung makikita nyo. Pero hindi natin gagamitin to. I-convert natin to sa mga original switch siya talaga. So, medyo magkakaroon tayo dito ng mga conversion. Papakita ko na sa inyo pagkayari mga boss. Ito yung mga boss, na-wirings na natin. Medyo nahirapan ako doon. Pero kung nakaganito rin kayo, ang gawin nyo na lang is etong block sa ground yan. At eto yung dalawa na may sakit kanina na dalawa. Pagsasamahin nyo sila, pati yung red ng pinaka MDL isasama nyo. Itatap nyo sa park light. Tapos etong black ng MDL is sa high beam. At itong yellow ng MDL is sa low beam. Ganito ang kalalabasan niya mga boss. Kapag inon nyo yung park light, ayan, mag-on din yung kanyang pinaka-ring. At saka yung parang park light niya sa gilid. Ayan. Pero yung headlight niya is wala. Ngayon pagka inon natin yung headlight, ayun, meron na siya sa gitna. Ayan, high, low. Ayan o. High, low mga boss. Ewan ko lang kasi kung bakit merong animation na ganito yung Kyoto. Siguro yun yung naayawan ko sa kanya so far.
Pero maganda naman. Kunyari, kapag inon mo siya, ayun o, may ilaw pa na ganyan. Hihintayin nyo pa yun mga boss matapos. Tapos bam. Ayun. Sabay yan. Tapos pag hinedlight nyo is yun. So hindi to pwede sa bulagaan siguro. Kasi kailangan mo na yung headlight pero wala pa rin siya. At saka hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng basa-basa dito. Hintayin na lang nating mawala. Sana mawala yan. At ayun halos tapos na rin tayo. Kabit na lang natin to at mamaya hintayin nating maggabi mamaya. At mag-align tayo ng ating headlight. At papakita ko rin sa inyo yung pole na pagkakayari niya. Ito sa likod natin yung Sharingan. Takit sa mamayang gabi mga boss. Ito mga boss, sa tingin ko nakakuha ko na yung tamang height ng ilaw natin. Ayan, makita nyo pag high beam talagang nasa taas siya. Pag low beam, ayan, nasa baba lang. Kita nyo mga boss, high beam, low beam. So ito naman yung isang mode, yung may dilaw. Puti yung low beam nya, high beam nya ay dilaw. Ibabalik lang natin sa puti. Ayan. Ganda niya mga boss. Ito na nga pala mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano kontrolin yung ilaw niya. Una, iscan nyo yung QR na nanggaling sa ilaw nyo. At ito yung app na lalabas doon. Kapag nandito na kayo mga boss sa application, ay siguraduhin nyo nakakonect yung Bluetooth ng ilaw natin. Kagaya nga nito na pinapakita ko sa inyo ngayon mga boss. At pagkatapos dun mga boss ay pwede nyo na siyang kontrolin. Dito nga pala ay meron siyang on-off. Hindi naman kasi lahat tayo ay gusto yung may ilaw dyan sa bandang gilid. Kaya kung ayaw nyo, patayin nyo. Kung gusto nyo naman, isindihan nyo na lang. At eto nga mga boss yung mga mode na pwede nating gawin sa ating ilaw. Yung apat na nakikita nyo na yan, ayan yung magiging action ng ating ilaw. Tulad nito mga boss ay naka-breathe siya para siyang humihinga. Ngayon naman dito sa flash ay nagpa-flash siya. Dito naman mga boss sa gradient ay yung dahan-dahan siya nagpapapalit-palit. At ang maganda nga pala dito mga boss, pwede nyo kontrolin yung speed niya kung gaano siya kabilis or kabagal. At eto pa nga pala mga boss, meron siyang mga preset na mode. Makikita nyo na lang to kapag ka-inopen nyo yung application nyo. At mga boss, nakalagay na nga pala kung anong kulay dyan yung ipapakita niya. At kung anong action yung gagawin nila. At by the way mga boss, hindi nga lang pala yung speed niya yung kaya mong kontrolin. Kaya nga rin pala nitong kontrolin mga boss kung gaano kaliwanag yung gusto nyo sa ilaw nyo. Eto nga pala yung brightness niya. Pwedeng pinakamalakas, pwedeng pinakamahina. Depende sa inyo. At eto naman mga boss, kung ayaw nyo nang nagbiblink or may action, ay pindutin nyo lang tong mga nasa kulay-kulay na to. At dyan, mamimili lang kayo kung anong mga kulay yung gusto nyo na ipakita niya. At yes mga boss, naka-steady nga lang pala yan. Kung wala naman dyan sa mga suggested na color yung gusto nyong kulay, ay pwede naman kayong mag-setup manually mga boss. Galaw-galawin nyo lang tong bilog na maraming kulay. At timplahin nyo na kung ano yung gusto nyong kulay na mangyari. Ako mga boss, ang gagawin ko lang dito is ilalapit ko yung kulay niya sa kulay ng park light natin.
At ayan, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong brightness. At ito mga boss, pakita ko nga lang pala sa inyo. Pwede nating iset yan ng pinakamalapit sa kulay kung ano yung kulay ng ating park light. Nakagaya na lang nito mga boss. Ice blue nga pala yung park light natin, kaya hinanap natin yung pinakamalapit na kulay niya sa ice blue. At ayun mga boss, nakatapos na pala tayo sa ating pag-install. At siguro hanggang dito na lang yung video na to. I hope sana malinaw yung mga explanation ko at yung mga pag-install natin. At kung nakarating ka sa part ng video na to, maraming salamat sa'yo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing na rin. At marami pa tayong mga content na gagawin. At sa mga dati pang nakasubscribe at sa mga sumusuporta, napaka-solid nyo. Maraming salamat po. Yun lang, sana na-enjoy nyo yung video na to. This is Street Sen. Live life, be happy, and stay safe palagi. Takits!